Hindi na mukhang bago ang mga Leopard 1A tanks ng Ukraine mula Germany. Dati ay itinuturing silang mga luma at lipas na labi ng Cold War, ngunit ngayon ay naging kakaiba at hindi inaasahang epektibo. Hindi na lang sila tangke ngayon, kundi plataporma ng sniper, manghuhuli ng drone, at eksperimento sa anti-aircraft system na hindi pa nasubukan ng ibang hukbo. Pagkatapos ng mga taon ng labanan, mas tumatagal pa ang mga Frankentank kaysa sa karamihan ng modernong sasakyan ng kanluran. Hindi na tradisyonal na pangunahing tangke ang Leopard 1A ng Ukraine dahil binago na ito ngayon. Gumagana sila bilang mga nakabaluting sniper na kayang tamaan ng eksakto ang mga target na lampas sa karaniwang abot-tanaw ng mga tangke, mga eksperimento sa drone hunting platform at automated turret tester, at maging posibleng mga sandata laban sa eroplano. In-upgrade ng mga Ukrainian na inhinyero at kanluraning inobasyon ang isang tangke na gamit din ng siyang pangbansa, wala ni isa rito sa kanlurang Europa. Para maintindihan ang malaking pagbabago sa Leopard ng Ukraine sa tradisyonal na labanan ng tangke. Labanan ng tangke, kailangang suriin kung paano nito binabago ang mga patakaran ng makabagong labanan ng nakabaluting sasakyan. Hindi talaga inaasahang gagamitin ang Leopard 1A sa Ukraine. Nang payagan ng Alemanya ang pag-export ng 178 tangke noong 2023, parang nililinis lang nila ang lokal na imbakan. Ang Leopard 1 ay matagal nang inalis sa frontline service sa buong Europa mula pa noong unang bahagi ng 2000s at pinalitan na ito ng mas makapangyarihang Leopard 2 series. Ang mga tangke ay nasangkot sa legal na issue dahil hati ito sa Rheinmetall at FFG, dalawang kumpanyang Aleman na gumagawa ng kagamitang pandigma. May stock ng Rheinmetall sa Switzerland na dati tutol sa pagpapadala ng sandatang kanluranin sa Ukraine. Gayunpaman, nangako ang Germany, Denmark at Netherlands na magpapadala ng hindi bababa sa 100 tangke. Inanunsyo ng Rheinmetall ang posibleng kasunduan sa pagbili ng mga tangke mula Italia. Ngunit nagkaproblema at naging 25 unit na lang. Naihatid ang unang batch ng Leopard tanks matapos ang 19 na buwan noong Setyembre 2024. Nagbago ang itsura ng mga ito matapos maantala para matiyak na gumagana ang mga itinatagong kagamitan. Ilang buwan matapos dumating, nalampasan ng mga tangke ang inaasahan laban sa puwersang Ruso at mas kaunti ang pinsala kaysa inaasahan. Sa 103 tangke na nasa serbisyo noong Agosto 2000 at 25-21 ang tinamaan na sira o iniwan. Ayon sa 508 Separate Repair and Restoration Battalion ng Ukraine na siyang humahawak sa mga nasirang armored vehicles, katanggap-tanggap ang mga pagkaluging ito. Kapag isinalin sa mga numero, ito ay may survival rate na humigit kumulang 87%. Mas maganda kaysa sa maraming makabagong western na tangke na lumalaban sa parehong mga kondisyon. Sabi ni 508 may dahilan para maniwala na tama ang paggamit nito at pinuri ang 7 brigada na gumamit ng tangke noong Mayo 2025. Ang tagumpay na ito ay dahil sa ginawa ng Ukraine matapos dumating ang mga tangke. Mababa ang tsansa ng mga tangke na mabuhay kung diretsong dinala sa frontline. Kaya inayos at ina-upgrade ng mga Ukrainian na inhinyero ang mga ito para sa digmaan na hindi sila orihinal na ginawa. Ang pangunahing kahinaan ng Leopard 1A ngayon ay ang manipis nitong baluti na 70mm lang ang kapal sa harap. Sapat na sana ito para mapigilan ang maliliit na armas na hanggang 20mm ang kalibre. Pero hindi sapat para mabuhay sa isang tama mula sa panahon ng Cold War. 125mm na ginagamit ng katapat nitong Soviet ang T-64, lalo na kung aktwal na armor-piercing na mga bala ang pinag-uusapan. Laganap ang paggamit ng pampasabog na bala ng magkabilang panig, lalo na yung inihuhulog ng maliliit na drone o loitering munitions. Dahil sa Zala Lancet, naging mabagal na target ang mga tangke sa modernong digmaan. Ang Leopard 1A ay may timbang na 40 tonelada, mas magaan kaysa sa 2A na higit 60 tonelada. Dahil dito, ito ay isang medyo madaling imaniobra na pangunahing tangke ng labanan na dinisenyo upang mabilis na makapagpabilis sa patag ng mga daan at may mas mahusay na kakayahan sa off-road. Sa Ukraine, mahalaga ang huling bahagi dahil sa mabilis na nagiging delikado ang mga kalsada dulot ng dumaraming pagmamanman. Mas mahalaga ang magkaroon ng mga tangke na mas madaling makakilos sa mabasang lupa kaysa baguhin ang buong sistema ng baluti para lang pabigatin ito.
Dahil dito, napilitan ang mga inhinyero ng Ukraine na mag-isip ng iba tungkol sa proteksyon ng tangke. Sa halip na gawing bulletproof ang tangke, ginawa nila itong protektado laban sa drone. Naglagay ang mga espesyalista ng Ukraine ng advanced na baluti tulad ng Contact Isa at NISH Explosive Reactive Armor, ERA, sa Leopard 1A Limas. Gayunpaman, ang mga area na ito ay para talaga sa ibang tangke, gaya ng T-64 at mga kahalintulad na may iba ring hugis ng chassis. Kinailangang bumalik sa plano ang mga inhinyero ng Ukraine para maayos ang paglalagay ng ERA sa tangke. Kasama sa solusyon ang estratehikong paglalagay ng ERA block sa pinakamahinang bahagi ng tangke. Ang Contact Isa reactive armor na gawa ng Soviet Union ay mga kahong may pampasabog na puputok kapag tinamaan ng shape charges. Inililihis ang enerhiya ng pagsabog mula sa tangke para mabawasan ang pinsala at pigilan ang pagpasok ng charge sa armor. Sabi ng gumawa, nababawasan ng Contact Isa ang bisa ng anti-tank rocket ng hanggang 72% at tank-fired heat rounds ng 52%. Malamang luma na ang estadistikang ito dahil sinubukan ito gamit ang mga sandata mula noong unang lumabas ang mga tangke na may ganitong sistema noong late 1980s. Halos hindi nagbago ang estruktura ng mga bala. Ang Ukraine at Russia ay parehong umaasa rin sa muling paggamit ng kanilang mga natitirang stock ng mga sandata at bala mula pa noong panahon ng Soviet hanggat maaari. Karaniwan na ang anti-tank mine sa mga linya ng labanan mula 1,700, 6 na puds hanggang 2,000 at 2 puds. Ang National Institute of Justice sa kabilang banda ay may hindi tuwid at maraming patong na disenyo ng mga internal shaped charge na pinagpatong-patong laban sa isa't isa. Kapag na-activate ng papasok na charge o kinetic penetrator, sabay-sabay sumasabog ang mga charge at nagdudulot ng sunod-sunod na pagsabog sa mga katabi nito. Ang enerhiyang ito ay gumagawa ng mga kutsilyong sunod-sunod na sumisira at pumuputol sa bala sa itaas. May mas maliliit na module ang National Institute of Justice na nagpapalakas sa tibay ng tangke laban sa sunod-sunod na tama mula sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, bahagyang hindi kasing epektibo ang baluti laban sa mas malalaking bala, kapalit ng proteksyon laban sa kinetic penetrators na hindi kayang pigilan ng Contact Isa. Pinakamahalaga, nakagawa ang mga Ukrainyano ng mas komprehensibo at dedikadong proteksyon laban sa drone. Higit pa sa anti-explosive na baluti ng mga tangke, makikita sa Ukrainian media footage ang deployable na rehas na natutupi sa likod ng tore, parang hood ng convertible. Ang cope cage na may mesh netting ay dinisenyo para mahuli ang first-person view drone bago sumabog sa sasakyan, kaya nababawasan ang lakas ng pampasabog. Napatunayan ng improvised na armor ang halaga nito nang mahusay sa kabila ng pag-aaksaya sa hangin. Isang Ukrainian Leopard 1A ang nakaligtas sa 10 drone strike, kabilang ang 3 tama sa harap at 2 pa sa kaliwa at likuran ng sasakyan, na pinsala matapos tumanggap ng 11 drone strike. Bagamat armor ang laman ng balita, ang tunay na inobasyon ng Ukraine ay nasa taktika. Sa halip na gamitin ang Leopard 1 bilang pangunahing tangke ng labanan, kung saan ito orihinal na ginawa noong Cold War, ginawa nila itong isang presisyon, mid-range na sistema ng sandata. Ayon sa 500 at 8 Separate Repair and Restoration Battalion, ang Leopard 1A5V ay pinakamahusay bilang mobile sniper tank. Ngunit binanggit na ang isang mahusay na sinanay na crew ay kayang magpaputok ng 10 bala kada minuto, habang ang kanilang mga kalabang Ruso ay nagpapaputok ng 6-10 bala. Maaaring maghintay ang tangke hanggang may makita itong malaking target. Pagkatapos, mabilis itong lalapit sa loob ng 2 tuldok 5, 3 milya ipuputok ang bala at agad aalis. Ginagawa ito dahil ang 105 mm Royal Ordnance L7A3 na tangke kanyon, dinisenyo noong 1900, 6 na puds ay itinuturing ng luma. Ayon sa pamantayan ng makabagong tangke, gumagamit na ang NATO ng 100 at 20 mm na kanyon sa lahat ng tangke pagdating sa kalibre, laki at pagiging tugma ng bala. Napatunayang mas epektibo ito kapag ginamit kasabay ng modernong bala, laser rangefinder at thermal imaging. Malaki na ang pag-unlad ng mga ito mula ng likhain ng tangke na dati hadlang sa bisa ng kanyon. Pangalawa, ang naunang pananaw tungkol sa kakulangan ng baluti ay ginagawang mas makatuwiran ang hit and run na mga taktika kung walang baluti. Ayon kay kalihim general ng NATO
na si Mark Rutte dahil mas marami ng artilyeriya ang Rusya kaysa sa pinagsamang produksyon ng NATO. Ang pagsabak sa matagalang opensiba ay parang pagpapakamatay upang maprotektahan ang sarili mula sa mga atake ng artilyeriya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga crew ng Leopard 1 ay gumagamit lamang ng limitadong bilang ng mga bala na nakaimbak mismo sa tore, habang ang natitira ay itinatago sa loob ng espasyo ng crew. Pag naubos ang bala, umatras ang tangke sa ligtas na lugar para mag-reload ang crew. Nakakatulong din itong mabawasan ang pinsala sa tangke kapag tinamaan ng kalaban. Bawat bala sa tore ay maaaring sumabog at sirain ang tangke mula sa loob. Taktika ito ng Ukrainian drone crew para sirain ang T-72 na may autoloader at iba pang bagong modelo. Ang magaan na disenyo ng tangke ay nagbibigay din dito ng mahalagang bentahe sa mobilidad. Ang MTU-MB 838 camshaft 500 na makina ay may 300 horsepower na may power-to-weight ratio na 20 horsepower kada tonelada. Dahil dito, mabilis makakaalis ang tangke sa tagong pwesto, makakaputok ng tama, at makakaatras bago makaganti ang mga Ruso. Sa counter-battery fire, ginamit ng tripulanteng Ukranyano ang kakayahang ito sa malapitang labanan. Nang makuha ng mga sundalong Ruso ang posisyon sa silangan ng Pokrovsk, isang Leopard 1A ang biglang lumabas at pinaputukan sila gamit ang 105 mm na bala sa malapit na distansya. Hindi lang Ukraine ang nagbago para mapabuti ang tsansa ng Leopard. Kapag inihambing sa mga makabagong drone ng armor at mga long-range na pag-atake, sinubukan ng Belgium na pumunta sa isang ganap na naiibang direksyon. Imbes na pataasin ang survivability o armas ng tangke, layunin nitong bawasan ang bigat at dagdagan ang katumpakan gamit ang unmanned turret. Mas particular, sinusubukan nila ang Leopard 1A. Nilagyan ito ng Cockerill 3,100 at 5 unmanned turret system. Ang Cockerill 3,100 at 5 turret ay may NATO standard, 105 mm na kanyon, advanced sensors, at autoloader sa magaan na aluminum frame. Ang ganitong configuration ay nagpapababa ng bilang ng crew mula 4 hanggang 3. Tinatanggal ang posisyon ng leader, na sa esensya ay ibinabalik ito sa nakasanayan ng mga Ukrainians sa kanilang mga tangke na disenyo ng Soviet, na mayroon ding autoloader, ginagawang posible ng 100 at 5 mm na kanyon ng tangke, ang pagpapalipad ng Falarik 100 at 5 laser-guided anti-tank missile na nagpapalawak ng mga posibleng gamit ng sasakyan o lalo pang pinagtitibay ang posisyon nito bilang isang sniper-like na tagahanap ng tangke. Ang mas magaan na kabitan at bawas tripulante ay magpapababa ng bigat ng tangke ng mga 5 tonelada katumbas ng 1/8 ng kabuuang bigat. Mababawasan nito ang pagkapagod ng luma na chassis na mahirap ibalik sa perpektong kondisyon. Mas kontrolado ng kokora ang armas at may mga tampok tulad ng smoke canister dispenser at matalinong sistema ng pagtukoy ng putok ng baril. Malaki ang tulong nito sa kaligtasan ng mga tauhan, sa pagbibigay babala sa banta, at pagpayag sa mas maraming diversionary tactics laban sa first-person view drone na umaasa sa malinaw na palatandaan ng paningin. Bukod pa rito, dahil walang tao sa turret at nakaupo ang mga tauhan sa ilalim nito, may dagdag na benepisyo ito para sa kanilang kaligtasan. Kahit masira ang turret, pwedeng mabuhay ang mga tauhan sa loob ng protektadong bahagi ng sasakyan. Inaayos din nito ang pangunahing limitasyon ng Leopard 1A sa pag-iimbak ng bala. Ang tradisyonal na tangke ay nag-iimbak ng bala sa turret para sa mabilis na reload. Dahil sa walang tao na turret at autoloader, nalalagay ang mga bala sa pinakaligtas na bahagi ng tangke. Kaya bumababa ang panganib ng malalaking pagsabog. Ang mas ligtas at mas malaking imbakan ng bala ay akma sa paggamit ng Ukraine sa Leopard 1 bilang mid-range na tagapagsagupa, hindi bilang pangunahing tangke ng labanan. Ipinapakita sa video na kaunting pagbabago lang ang kailangan para ikabit ang turret sa chassis ng Leopard. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng adapter ring sa pagitan ng chassis at ng turret para umangkop sa bearing nito, at isang set ng mga kable para magbigay ng kuryente sa turret at magpadala ng impormasyon sa driver. Ang adapter ring ay madaling targetin ng mga drone ng kalaban dahil pinaghihiwalay nito ang turret at chassis. Gayunpaman, dahil ang tangke mismo ay hindi talaga dinisenyo para makaligtas sa malalakas na tama mula sa mga dedikadong anti-tank na bala, hindi ito gaanong issue.
Kung gagamitin ito ng Ukraine, gaya ng ginawa nila sa kasalukuyang batch ng mga Leopard, nagamit na nila ito. Ang Belgian na modifikasyon ay sinusubukan pa, pero ang pagpapadala nito sa Ukraine ay maaaring maging aktuwal na pagsubok sa labanan. Nakakaapekto ito kung may lugar pa ang mga lumang tangke gaya ng Leopard isa sa modernong digmaan. Umaasa na lang sila sa natitirang oras at kailangan din ng mga pagbabago sa taktika. Pinakakakaibang pagbabago sa Leopard program ng Ukraine ay ang pag-convert ng chassis ng tangke bilang anti-aircraft na plataforma. Ginawa na ito ng Rheinmetall ng Alemanya sa pagdevelop ng Skyranger 35 Air Defense System. Ang Skyranger 35 system ay may tampok na 35mm autocannon sa isang unmanned na toreta, kung saan iminungkahi ng gumawa na kaya nitong magdala ng kabuuang 252 na bala. Ang autocannon ay epektibo laban sa himpapawid na target hanggang 25 milya kung pamilyar ito. Dahil kahawig ito ng German Gepard anti-aircraft gun na galing din sa Leopard isa chassis. Tinutugunan ng sistemang ito ang pangangailangan ng Ukraine para sa mobile na depensa sa himpapawid laban sa drone ng Russia at sinisigurong makasabay sa pormasyon ng mga tangke. Bagamat epektibo ang Patriot laban sa mamahaling ballistic missile, hindi ito practical gamitin laban sa murang drone. Kahit ang mga advanced na long 15 range gaya ng Shahid 100 at 36, ang Skyranger 35 sa Leopard isa chassis ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang sumabay sa puwersa ng Ukraine at magbigay ng dedikadong depensa laban sa drone. Para mapalawak ang gamit, tinatanggap ng turret ang short-range air defense system gaya ng twin launcher para sa FIM-72 Stinger o Mistral missiles. Mahalaga ito dahil ginagamit na ng Ukraine sa ibang anti-air system, kaya madali itong makuha kung ma-deploy ang sistema. Gayunpaman, kahit ipinakita na ang sistema noong Hunyo 2024, wala pang kumpirmadong pampublikong update tungkol sa sistema o sa posibleng paggamit nito sa Ukraine. Patuloy sigurong tinetesting ng Rheinmetall ang Frankenstein Leopard ISAS, pero sa lupa na ng NATO, ginagawa ito. Handa na silang magsimula ng paggawa o delivery kapag umorder na ang Ukraine. Ano ang nagdudugtong sa mga modifikasyon ng Ukrainian Leopard ISA at paano ito posibleng magdala ng malaking kita sa hinaharap? Hindi lang ito simpleng modernisasyon ng tangke, kundi ginagawa rin itong mas angkop sa kasalukuyang labanan. Isa sa mga pangunahing modifikasyon na ginawa ng parehong Alemanya at Ukraine sa paghahatid ng mga tangke ay ang pagpapakilala ng EMES, 17 fire control system mismo, batay sa Leopard 2. May bagong fire control na may advanced night vision, kaya kayang makipagsabayan sa mga modernong Western tank sa search and destroy na misyon. Para sa tangke na halos walang armor laban sa 100 at 25mm SIM na bala, mahalaga ang kakayahang makita at maunang umatake sa kalaban para sa pagiging epektibo nito sa labanan. Bukod pa rito, hindi tulad ng mga sopistikado ngunit marurupok na sistema sa mga makabagong Western na tangke. Ang mga bahagi ng Leopard isa A5 ay maaaring mapanatili ng mga Ukrainian na crew gamit lamang ang mga simpleng kagamitan. Napansin ng German Defense Attaché na mahirap panatilihin ang Leopard 2 lalo na ang fire control system at V12 twin turbo diesel engine nito. Kadalasan, kailangan ng espesyal na gamit at crew na bihirang makita malapit sa frontline. Ang mga nasirang Leopard 2 tank ay dapat dalhin sa espesyal na repair facility sa kanlurang Ukraine o Poland, samantalang ang Leopard isa A5 ay maaring ayusin malapit sa frontlines. Ang Leopard 2 ay mas angkop din para sa uri ng digmaan na gusto ng NATO, yung may napakalakas na suporta mula sa himpapawid at practical na air superiority. Sa digmaan sa Ukraine, parehong panig ay walang kontrol sa himpapawid at walang suporta mula sa ere. Nawawala ang maraming benepisyo ng Leopard 2 sa malayuang labanan, kaya nagiging mas mahal, mabigat, at banyaga itong alagaan ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Si Sergei Sumleny, Managing Director ng Berlin-based European Resilience Initiative Center, ay nagsabi pa, ang Leopard 2 tanks ay dinisenyo ng German engineers na hindi nakaranas ng digmaan, kaya't naging komplikado ang sistema. Makikita ang tagumpay ng Leopard isa sa dami ng ipinadala ng kanluran. Ang Leopard isa ang pinakamaraming Western tank na gamit sa labananan na may halos 100 unit. May humigit kumulang 80 Leopard 2 mula iba't ibang bersyon, 2A4 hanggang 2A6,
ang Ukraine mula sa NATO. Nakakaunti pa rin kung tutuusin. Kung may ilang tangke na kailangang ayusin at kailangan ding ilayo mula sa harapan, malaking bahagi ito ng kabuang bilang ng mga tangke na nawawala. At mukhang mas malala pa ang kalagayan ng mga Amerikanong tangke. Nawalan na ang Ukraine ng 27 sa 31 Abrams tanks na natanggap nila mula sa United States. Pangunahing dahil sa sila ay napakahirap ayusin at lagyan ng gasolina. At wala rin silang sariling proteksyon laban sa mga drone. Mas mahirap silang i-retrofit kaysa sa mga modelong Aleman. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya kung bakit tila ang Leopard 1 ang nagwawagi pagdating sa mga donasyon ng Western na tangke. Dahil inuuri na ng Alemanya, Polonya at Italia bilang hindi aktibo ang mga lumang tangke nila. Kaya nilang magpadala ng mas marami mula sa inventaryo. Ipinakita ng tagumpay ng Leopard 1A5 ng Ukranya ang mga kahinaan sa kasalukuyang disenyo ng tangke. Ang mga makabagong pangunahing tangke ng labanan ay inuuna ang pinakamataas na kakayahan ng bawat isa, na may mas makakapal na baluti, mas malalaking kanyon, at mas sopistikadong elektronika. Pumapalya ang paraan na ito laban sa maraming murang drone na sumusugod mula sa itaas. Nagbago ang panahon, kinailangang itago na lang ang mga tangke sa hukay at gamitin bilang suporta sa artillerya. Hindi na pangwasak ng kalabang impanterya at tangke. Sumugod pa abante. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang mura, magaan, at madaling ayusin. Bukod pa rito, kahit na bahagyang mas maliit ang kanyon ng Leopard 1, sapat pa rin ito para mapabagsak ang ibang mga nakabaluting sasakyan. Mas napapadali ang direktang tama dahil sa teknolohiya ng pagmamanman at kontrol sa pagpapaputok. Hindi gaanong nakadepende sa chassis ng tangke kumpara sa baluti, makina o kagamitan. Sa kabila ng tagumpay na ito, mahalagang tandaan na ang mga modification ng Leopard ng Ukraine ay humaharap pa rin sa malalaking limitasyon. Ang dagdag na bigat ng baluti dahil sa isinamang array ay nagpapababa sa orihinal na bentahe ng mobilidad ng tangke. At ang mga protective system ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na maintenance sa aktwal na labanan. Ito ay maaring maging lalo pang nakakapinsala sa labanan sa lungsod, kung saan ang mga tangke ay tiyak na mapipilitang gamitin bilang bahagi ng matagalang depensibong kampanya. Ang mga pagbabago ay minsan lang na pagpapabuti. Hindi tulad ng mga modernong tangke na may kasamang upgrade path sa disenyo. Limitado ang Leopard 1A5 mula 1,900. 700 na puds kung ano lang ang pwedeng idagdag bago bumigay ang chassis at makina sa bigat. Ang mga alternatibo sa Belgium at Rhine. Ang pagpalit ng metal ay pahahabain ang buhay ng tangke. Pero baka hindi na ito tawaging Leopard 1. Kailangan talagang maging kakaiba ang mga tangke ng Leopard ng Ukraine. Baligtad na ngayon ang tradisyonal na doktrina ng tangke na totoo noon sa ika-20 siglo dahil sa panahon ng mga drone. Tumugon ang mga inhinyero ng Ukraine sa pamamagitan ng paglikha ng mga hybrid na sistema na inangkop para sa totoong kondisyon ng labanan imbes na mga theoretical na senaryo. At lalo pang pinanood ng mga kaalyadong kanluranin upang patunayan ang kahalagahan ng mga eksperimento. Hindi pa tiyak kung ang Leopardo ng Ukraine ay simbolo ng kinabukasan ng labanan ng mga nakabaluting sasakyan o natatanging tugon lang sa mga pambihirang pangyayari. Pinapakita ng tagumpay nila kung paano nabuhay ang Ukraine sa digmaang tumagal ng mahigit 3.5 taon. Noong akala ng lahat ay matatapos ito sa loob lang ng ilang linggo. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman paano ginamit ang Western tank sa Ukraine, panoorin ang video na ito. O para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.